Sobrang pinamahamak na talaga lola ko. Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman edisyon na isa na edisyon na sa ating channel Martin Stories. Ako pala sa Martin, no? At may panibagong bayan na naman tayo pag-usapan. Ito ay seryoso na, no? May kumakalat na post na video, no? Mula sa RSAP, no? Radio Safety Advocates of the Philippines, no? Na pinangunahan ni Sir Bonifacio Bosita ng retirement colonel nito, no. Ngayon, iyan natin. Talagang ito yung tinutukoy niya sa isang incident sa Pasay City kung saan aligasyon ng pag-aabuso ng di umano'y pangungutong ng isang traffic enforcer. Lilinawin ko agad para naunahin ko na kayo na hindi natin pinagtatanggol ang sino mang motorista na lumalabag sa batas. No? Pero ganoon din, no? Hindi rin dapat kinukuha ng sinapi o sinisinda o ginagatasan ng mga tao sa kalsada. Okay? Kapag batas ang pinag-usapan dito, dapat maayos, malinaw, legal at walang personal na interest. So, ito sa video na to, no, babasahin natin yung post, panunin natin yung clip, then papanayin yung mga comment section nyo sa netizen, no? Tapos bibigyan ako ng opinion sa akin dito para sa video natin. Ngayon, simulan na natin, no? Ito galing ito, sa RSAP. Sabi niya dito, attention, Honorable Emmy Calixto Rubiano. Ito yung mayor ng Pasay City. Hindi po namin ipinagtatanggol ang motorista na may paglabag sa batas or ordinansa. Pero hindi rin naman namin pinayagan na puputungan sila dahil sa nagawa nila paglabag. Magalang po namin imumungkahi na ilipat nyo ng trabaho ang iyong enforcer at palitan ng may kakayahang magpatupad ng ordinansa na hindi sariling interes ang inuuna, kundi ang tunay na serbisyo. Maliban sa nabanggit, protektahan po ninyo ang buhay ng inyong enforcer dahil maaari siyang masawi, diba? Kapag marunong na-delete, alam mo na yung ibig sabihin, ang kanyang na biktima. Kaawa-awa naman ng maulila ng niyang pamilya. Ang insidente ay naganap noong 2:30 p.m. ng June 3. Taga na. Sa ibaba ng MRT Station, Pasay City. Patuloy po nating isulong ang pagbabago. I-report natin ang ganitong pang-abuso. Colonel Bonifacio Lucky Bosita, retired Chairman Service Advocates of the Philippines. So, ito ay contributed video. Ngayon, tingnan natin yung video. Ito isang contributed video, no? Hindi natin alam kung sinong nag-video na to, pero ito ay contributed video galing sa RSAP. So, panoorin natin itong video na ito. Yeah. Hindi talaga ayos yun. Sobrang pinamahamak na talaga lola ko. Kaya wala talaga. Hindi nga kaya dalawa eh. Wala sir, hindi ko ayun sir. Pagkas na ako kasi tinatignan niyo sir, kailangan ko tumakas sir. Ito na lang po natira sa akin, hindi nyo lang po sa mama ko. Okay. Grabe, no? Talagang wala eh. Kapag isang kwento na
Ang punto kasi rito, masters, hindi mali ng buong context ng video, no? Pero mali ng usapang tungkol sa salapi, no? At kapag isang encounter na sa kalsada, lalo na may enforcer na involved dito, no? Tapos may usapang ganito, doon agad pumapasok ng malaking duda ng politiko, no? Kasi ang tamang proseso kung may violation, simple lang dapat explain yung violation, mag-issue ng ticket o citation, no? Sundin ng legal na proseso, walang abutan, walang arigluhan, no? Walang pakiusap na lang. Walang bibigyan na lang, pagbigyan mo na lang ako, ganito. Kung ano man ang bang nangyari sa video na, isang bagay na malinaw para sa akin. Red flag ang usapang pera sa ganitong sitwasyon. Okay? So, ngayon, babasahin natin ng ilan ng mga comments, no? So, dito sa RS18. No? Tingnan natin. Ito, sabi na dito, kawawa talaga walang camera. Galit pa yan sila pag pangkape. Pag pangkape lang. Bibigyan, pangkape lang bibigay. Sasabihin tirik ang araw pangkape lang. Puro pangkape, no? Ito naman sabi niya maraming buhaya dyan sa Pasay lang yung nasa ilalim ng MRT top S crossing. Okay? Ito naman, huli pero sibak sa trabaho. Hindi siya masisibak lilipat siya sa ibang lugar. Okay, so tinag si Mayor Amy Calixto Rubiano. Ano ba to? Okay. Sabi niya dito, matik na yan, basta ilalim ng tulay, lahat yan, basta Pasay Heritage, 24 hours buhaya dyan. At last but not least, bawiin ang kapangyarihan ng mang ticket ng drivers, ilipat sa garbage disposal. Okay, so, ngayon, nandito tayo sa aking, ito sa aking opinion. Ito, diretso na tayo ang opinion ko dito. Unang-una, kung may violation ng motorista, huliin yung tama. Pero, walang problema doon. Ang problem kasi dito, kapag nagpapatubad ng batas, nagiging personal ng diskarte para kumita. Kapag ganun, hindi na yan servisyo yan. Hindi yan disiplina, pang-abuso yan. Pangalawa, yung sa video, hindi kasi buo ng context, no? Hindi maganda yung dating sa akin, Kasi, imbes na legal process ang maririnig mo, pero ang laman ng usapan, areglohan, ganito. Hindi sa pakikiusapan sa ganito. Pwede natin pag-usapan, ganito na. Medyo sa mata ng publiko kasi kapag may traffic, may mga ganitong traffic, tapos pag-usapan pero automatic may iisip ng tao May lagayan pala dito di ba? Di naman sila masisisi ang mga mamamaya, kung gano'n ang reaction nila, di ba? Alam ko matagal, itutuusin. Ako din sa mga netizens, daming nasabi, parang natural lang sa kanila dyan. Especially dun sa part na yun sa Pasay. Diba? May walang magsalita kasi, alam mo naman, komentary kasi ako. Diba? Pero, alam mo yan, kasi pag binanggit mo yung tao, medyo baka, mong sabihin, baka mahirap talaga. So, sorry pero pangatlo, ito medyo sa akin ayaw ko kasi ng one-sided lang dito, Kaya mas maganda pero tayo dito. Hindi porket viral, hindi tinagat ang enforcer. Meron ganun din, hindi porket naka-uniform, automatic malinis agad, Kailangan lang dito, parang investigan dito, Diba? Kaya kailangan talaga may body ko, pero nangyari, parang wala lang. Diba? Tsaka ito pa, malaking problema dito sa sisirang tiwala sa mga tao sa traffic enforcement. Kung tutusin, hindi lang Pasay, pero sa mga sa kalapit na lugar. Minsan minsan sa mga kalapitan ng mga lugar. Yung magsabi, basta yun. Okay? Kasi kapag ang isang ordinary motorista minto dahil sa violation,
Anong pumapasok sa isip nila? Minsan, hindi na, ano bang violation ko? Ganito. Yung unang iisip dito, magkano kaya hihingihan dito? Minsan sa ano pala, sa Manila, may mga ganyan nangyayari dyan sa ano. Ang daming ano. Kaya ibig sabihin, kaya ganyan may mga bahagi kasi na sistema talagang nasisira ng reputasyon dito. Di lang Pasay, pati Manila din. Meron din. Di natin makakatabi yan. Tsaka may sasabihin ako sa mga motorista dito, no? Hindi pwedeng puro sa enforcer kung may mga motorista din sa red culture. Kung tipong boss, pakiusap, boss, pwede na to. Boss, ayusin na natin. May mga ganyan eh. May ganyan yan eh. Pero mali din yun. Kaya sabi ko, hindi ako one-sided, hindi kasi ako kinakampihan kahit sino dito eh. Motorman yan or enforcer, di ba? Kasi habang nagbibigay ng may matatanggap, habang may gustong miwas ng tamang multa, may matatanggap pagkakitaan eh. Di ba? Tsaka kung ako itatanungin dyan, dapat, identified eh. Medyo malabo kasi yung malabo kasi yung kuha dito. Ewan ko lang kung bakit. Kailangan ma-identify yung sino yung enforcer na yun. Kailangan, tapos ilalagay administrative review na yan para ma-investigayan. Official statement, kailangan. CCTV, kung ano yung available footage man yan. Malamang, hindi yan maglalabas yun. Tapos yung findings, yung inlagay dati, kung ano yung findings. Dapat parusahan yung mga mali dyan. If ever walang naman mali, paano na maging mali? Paano na maging walang mali yan eh? Parati as usual, man. Ay nako, hindi natin madami ni Isha. Ay nako. Tsaka doon naman sa bahagi ng post na binabanggit posibleng kapahanan ng enforcer. Kasi medyo seryoso to. Kaya medyo galit yung galit ako sa mga tao sa korupsyon, sa mga abuse, hindi sagot ang karahasan. Kailangan dito, accountability. Kailangan may reklamo dito. May kasong administrative kung may kriminal na napapatunayan. Diba? Tsaka yung if ever may pananakit o if ever kung may pananakit na mangingigatin, dapat batas pa rin ang pananakit eh. Tsaka, ang pinaka-bold ko dito sa opinion ko dito, kung kapag public servant ka, lalo na nasa kalsada at umarap sa ordinaryo tao, wala na kang karapatang gamitin ang posisyon mo para manindak sa administrate kapera. Hindi mo ang trabaho na maghanap ng butas para kumita. Trabaho mo kasi magpatupad ng batas ng maayos, disente, at patas. Kung may motorista naman kung may mali naman yung motorista, huwag nyo nang pagkikitaan yan. Ilagay mo sa legal ng paraan, di ba? So, mga stories, para sa akin, ito ang pinakasimple summary dito. Dapat kung may violation ka, dapat managot yan. Okay? Abuso, yung mga ganyan, dapat managot yung mga nag-abuso, yung mga enforcer dyan. Tapos yung kung if ever may kulang man yan, dapat kompletuhin sa investigation. Medyo hindi kasi, hindi kasi siya detalyado sa akin. Pero kung pera ang usapan dito, dapat mas lalong, maging transparent dito yung proseso. Yun lang naman ang ko dito, ewan ko lang sa dito. Ang daming dito ang daming base sa comment sections, ang daming parang mayroong mga butas. Ang daming butas dito, nakikita ko dito. Parang MTPB lang
Pasay, Maynila, you're the best. Yun nga eh. Paldo na nga talaga. Ewan mo ba? Well, tingnan natin kung ano yung statement dito sa mayor ng Pasay kung ano ko lang dito. Yun ang ilang mga stories na hindi ko natatagalin to kasi wala tayong hahantong dito eh kung anong di ba? Pero ewan ko, may malalagyan pa tayo dito. Ayun no. Yun lang, sa tingin nyo mga stories, no? Ano masasabi nyo ito, no? Sa tingin nyo ba ninyo? Sapat ba ito sa video para magduda? O kailangan natin ilabas yung buti talye para tayong musla, no? Comment down below, no? Ang opinion dito, no? Para gaya na natin, ano, no? Natin paalala, no? Maging matapang, pero maging responsable dito. Kung gusto nyo ng ganitong usapan dito, lalo na sa mga batas sa trapiko, yung yung away sa kalsada, don't forget to like, share, subscribe sa atin dyan, and click the notification button sa baba. As always, mga stories, thank you, and have a great day with the stars. Bye.